Himas rehas ang isang negosyanteng babae dahil sa pagsuway sa mga pulis at iba't ibang paglabag sa traffic rules at road closure regulations para sa eksklusibong bike lane noong Ironman 70.3 event sa Darong Santa Cruz, Davao del Sur noong araw ng Linggo, pasado alas 8 ng umaga, August 11 sa taong kasalukuyan. Kinilala ang negosyanteng babae na si Crizel Ann Maton Cabo, 28 anyos at residente ng Block 5 Macleod Street, Barangay Daliao, Toril, Davao City. Ayon sa mga otoridad, inaresto ng mga tauhan ng Traffic Enforcement Unit o TEU dahil sa paglabag sa Art 15 ng Reverse Penal Code at mga paglabag sa probisyon ng Republic Act 4136 at Republic Act 10054 na nangyari sa kabaan ng Corner GT, Barangay Toril Poblacion, Toril, Davao City habang nagpapatuloy ang Ironman 70.3 Triathlon event. Samantala, ang suspect na si Crizel Ann ay nagmamaneho ng NMAX Yamaha color dark blue bearing plate number L769DF na sa pilitang pumasok sa bike lane ng nasabing kaganapan sa pamamagitan ng GT crossing patungo sa MacArthur Highway habang mga security personnel ay umasikaso sa isang emergency na nag-uudyok sa mga detalyado ng seguridad na police officers na pigilan ito. Gayunpaman, mabilis niyang pinabilis ang minamanehong motorsiklo patungo sa southbound area, Davao del Sur at hindi pinansin ng mga pulis. Agad namang hinabol ng Traffic Enforcement Unit na malapit sa pinangyarihan ni Crizel Ann at nagbigay ng babala na ihinto ang minamanehong motorsiklo ngunit hindi niya ito pinansin. Samantala, matapos ang ilang minutong habulan ay naharang ang suspect sa kahabaan ng National Highway corner crossing at Playa de Obeza, Barangay Darong, Santa Cruz, Davao del Sur. Sa ngayon, kasalukuyan siyang nakakulong sa Toril Police Station para sa pagsasampa ng kaukulang kaso at mahaharap sa patong-patong na paglabag tulad ng pagmamaneho ng walang driver's license, hindi pagsusuot ng helmet, counterflow, hindi ligtas sa pagmamaneho at hindi pagpapakita ng OR at CR. Ipinaalala rin ng Davao City Police Office o DCPO na si Major Police Bautista na palaging magiging masigasig sa pagtupad sa ating mga tungkulin lalo na sa pagtitiyak ng kaligtasan at seguridad ng pangkahalatang publiko sa mga espesyal na kaganapan na walang exempted sa mga individual o may planong masama sa pagdiriwang ng Kadayawan Festival. Mula dito sa Davao City, Charlotte Mayol para sa Radyo Alternatibo Balita Nationwide.